was grace that taught my heart to fear, and grace my face within. How precious grace, that grace appeared the hour I first believed. Amen. Too many dangers, toil and snares I have already become. This grace has brought me safe thus far, and grace will make me whole. When thousand years bright shining as the sun, when glorious days to sing His praise, and when first Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Langan po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Alam po namin na ang mga nagaganap po ay bahagi na mga dapat pong mangyari. Hindi po namin kayang pigilan, pero pinahayag mo na sa iyong banal na kasulatan upang hindi kami mangagtaka at kami po ay maging mga handa. Salamat po sapagkat hindi po nasa lupa ang aming pag-asa, kundi nasa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat habang nalalapit ang iyong pangako, lalong kamangha-mangha ang bawat darating na bukas. At kami po na inyong mga anak ay nangaghihintay, kagaya po ng mga nangauna sa amin. Kaya O Lord, ang dalangin po namin habang kami ay binibigyan mo ng pagkakataon, magawa po namin na makalulugod sa iyong paningin, at tulutan po ng inyong iglesia at ang mga simbahang na nagtatapat po sa inyo ay makatawid sa panahong ito na hindi po nawawala ang pagkakatipon. Manatiling may ilaw at manatiling meron kang tinitignan na mga anak mo, mga tao na nasa tahanan man o nasa panambahan, pare-pareho Panginoon na tumatawag sa iyo, gumagawa ng paraan upang ang iyong salita ay maipahatid at ang pananampalataya ay manatiling maningning sa aming bayan. Kung kailangan po namin ng mga gamot at kailangan po ng mga pagkain, kailangan po ng mga taong magtatapat po sa inyo. Kailangan ng mga taong mananalangin. Kailangan ng church na maninindigan. Kaya O Diyos, salamat po sa biyaya mo sa amin at kami po ay nakapagtitipon. Nawa kami ay makapagpatuloy hanggang sa lumipas po ang mga ganitong kapanahunan. Hili-hiling po namin na ikaw din po magpala sa lahat ng mga simbahan at mga taong nasa kanya-kanyang tahanan, maging aming mga kababayan na nagtutulong-tulong para po sa pagtatagumpay sa ganitong mapanganib na panahon. Dalangin po namin na ikaw naman po ang aaliw sa mga napighati. Ganon din naman bibigay ng karunungan sa mga namiminuno sa amin. Bless you po ang aming pagkakatipon. Nawa ito'y gamitin mo upang i-preserve ang aming bayan at kami maging bahagi
ng mananatiling asin at ilaw ng sanlibutan. Lord, dalangin namin na lalong ang pagmamahal mo ay aming maging totoo sa amin at lalo namang mahalin ka namin. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dinadalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa po tayo, Brother Francis, Brother Cedric, kayo na magtuwang ni Brother Francis sa gabing ito. Jeremiah chapter 14, 1 to 22. Gandang hapon po. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 14 verses 1 to 22. Babasahin po natin ang salitan at lahat po ay magbasa. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias tungkol sa pagkakatuyo. Ang Huda ay tumatangis at ang mga pintuang bayan niya ay nagsisihapay. Mga bagsak na nangingitim sa lupa at ang daing ng Jerusalem ay umalanglang. At sinugo ng mga mahal ang kanilang mga bata sa tubig. Sila ay nagsisiparoon sa mga balon at hindi nangakasumpong ng tubig. Sila ay nagsisibalik na may mga sisidlang walang laman. Sila ay nangapapahiya at nangalilito at nagtatakip ng kanilang mga ulo. Dahil sa lupa na pumuputok, palibhasa hindi nagkaroon ng ulan ang sa lupain. Ang mga mangbubukid ay nangapahiya, kanilang tinatakpan ang kanilang mga ulo. Oo, ang usa sa parang naman ay nanganganak at pinababayaan ang anak, sapagkat walang damo. At ang mga mailap na asno ay nagsisitayo sa mga luwal na katawan. Sila ay na parang mga tsakad. Sila ay nangangalumata sapagkat walang pastulan. Bagaman ang aming mga kasamaan ay sumasaksi laban sa amin, gumawa ka alang-alang sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat mga pagtalikod ay marami. Kami ay nangagkasala laban sa iyo. Pag-asa ng Israel na tagapagligtas sa kanya sa panahon ng kabagabar, bakit ka magiging parang nakikipamayan sa lupain at parang gala na lumilikod sa paraan ng gabi? Bakit ka magiging parang taong natigilan, parang makapangyarihan na hindi makapagligtas, gayunman ikaw, O Panginoon, ay nasa gitna namin, at kami ay tinatawag sa iyong pangalan, huwag mo kami iwan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa bayang ito, yamang kanilang iniibig ang paglaboy. Hindi nila pinigil ang kanilang mga paa, kaya't hindi sila tinatanggap ng Panginoon. Ngayoy aalahanin niya ang kanilang kasamaan at dadalawin ang kanilang mga kasalanan. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong idalangin ang bayang ito sa kanilang ikabubuti. Pagka sila'y nangangauyo, hindi ko didinggin ang kanilang daing, at pagka sila'y nangangahandog ng handog na susunugin at ng alay, hindi ko tatanggapin, kundi aking lilipunin sila ng tabak at ng kagutom at ng salok. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoong Diyos, narito, sinasabi ng mga propeta sa kanila, kayo hindi makakakita ng tabak o magkakaroon man kayo ng kagutom, kundi bibigyan ko kayo ng talagang kapayapaan sa dakong ito. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila, sila'y nanghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain, at ng panguhula, at ng bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nanguhula sa aking pangalan, at hindi ko sila sinugo, na gayon may nagsasabi sila, tabak at kagutom ay hindi sasapit sa lupaing ito, sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom ay malilipol ang mga propetang yaon. At ang bayan ng kanilang pinanguhulaan ay ihahagis sa mga lansangan ng Jerusalem dahil sa kagutom at sa tabak. At walang maglilibing sa kanila, sa kanilang mga asawa o sa kanilang mga anak na lalaki man o babae man,
sapagkat aking ibubuhos sa kanila ang kanilang kasamaan. At iyong sasabihin ang salitang ito sa kanila, daluyan ang aking mga mata ng mga luha gabi at araw, at huwag maglikat, sapagkat ang anak na dalaga ng aking bayan ay nasira ng malaking pagkasira na may totoong mabigat na sugat. Kung ako'y lumabas sa parang, narito ang mga pinatay ng tabak. At kung ako'y pumasok sa bayan, narito sila ng mga may sakit na pagkagutom. Sapagkat ang probeta at gayon din ang saserdote ay lumilibot sa lupain at walang kaalaman. Iyo bagang lubos na hinakwil ang Huda? Kinapotan baga ng iyong kaluluwa ang Sion? Bakit mo sinaktan kami at walang kagalingan sa amin? Kami ay nangaghihintay ng kapayapaan, ngunit walang kabutihang dumating, at ng panahon ng kagalingan, at narito, panglulupaypay. Aming kinikilala, O Panginoon, ang aming kasamaan at ang kasamaan ng mga aming mga magulang, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Huwag mo kaming kayamutan, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong hamakin ang luklukan ng iyong kaluwalhatian, iyong alalahanin, huwag mong sirain ang iyong tipan sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat. Mayroon bagang sinuman sa gitna ng mga walang kabuluhan, ng mga bansa na makapagpapaulan, makapagpapambon baga ang mga langit? Hindi baga ikaw ay siya, O Panginoon naming Diyos? Kaya kami nangaghihintay sa iyo, sapagkat iyong ginawa ang lahat na bagay na ito. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. All the people say amen. Maliwanag po, kahit ako may ganito. Malinaw ba? Diyan sa likod. Okay. Malinaw. Okay. Amen. Nagpapasalamat po tayo at tayo ay muli nakapagtipon. Although habang tinitingnan ko po sa likod ay ito ang bunga at ang epekto ng ating realidad sa ngayon. Na ito ang realidad. Kinakailangan tayong magpigil at hindi po makalabas ang marami nating mga kasamahan. Pero nagpapasalamat po tayo na tayo nakapagtitipon sa ngayon. Amen. Kaya purihin ang Panginoon at isa po tayo sa mga may pagkakataon pa na nagagawa pa po natin ito. Pinalad po tayo na meron tayong malawak-lawak na space dahil pwede nating lagyan ng agwat. Sa iba po na medyo maliliit ang space ay kapag nilagyan ng agwat talaga hindi kakasya sila dahil ganon. Kaya palad po tayo at magawa mo natin to at least meron pa po tayong espasyo. Amen. While tayo po ay magbibigay po ng lalong time para tayo ay makapanalangin, kaya tayo po ay dadako na sa ating pong aralin mula sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Job chapter 2. Job chapter 2, alam po natin na tayo ay ngayon, yung mga kapatid natin ay nanonood nasa live streaming natin at sila ay nakasubaybay sa ating pagkakatipon. Kaya sabi nga ay ang katawan ay hindi natin kasama pero ang espiritu nila ay ating kasama. Pero higit sa lahat kasama natin ang Panginoon. 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa kalagitnaan. Job chapter 2, tayo pong lahat ay tumayo, basahin po natin ang verse 9. Ito po ay very common, pero ito po ay tanong na ating pong pagtuunan ng pansin. Okay, basahin po natin. Verse 9, ready, begin. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Sa Tagalog po, ang nakalagay, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka na. Nang mabasa ko po ito ay naging
Mahalaga sa akin yung tanong ng asawa ni Job. Mananatili ka pa ba sa iyong pagtatapat? Do you still retain thine integrity? Kaya yun po ang ating pagtutuon ng pansin. Will you remain faithful to God? Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang pagtatapat ay iyong katangian, iyong kaluguran, at iyong kautusan sa iyong mga anak. Narito po ang isang tanong sa panahon na ang kanilang karanasan ng pamilya ni Job ay tunay na napakabigat. Tunay na hindi pare-pareho ng kakayanan ang mga mananampalataya at lilitaw sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit kami po yung nagpapasalamat. Ito'y pagkakataon para lalo naming naising lumago, magpakatibay, at bawat isa nasa tahanan man o nasa bahay-sambahan, lalo kaming magpakatatag. Na hindi kami higupin ng panlalamig dahil maraming panoorin, maraming pwedeng maging laro o libangan sa tahanan. Bagkos, dalangin po namin, magamit po ang pagkakataong kami nasa tahanan upang lalo kaming mapalapit sa iyo. Lalo kaming magkaroon ng time na magbasa ng Bible. Makapag-set ng goal na matapos namin, maybe the New Testament. Maybe some books in the New Testament. Or mapag-aralan ng ibang topic, ibang subject sa Bible. Magkaroon kami ng personal na pananaliksik. Panginoon, maraming salamat po sa iba't ibang magagandang idinulot. Sa kabila po, ay maraming kalungkutan, takot, paglalayo ng mga magkakapamilya, at ng iba't ibang pagawaan mga nagtatrabaho. Lord, salamat po sapagkat sa lahat ng ito, pwede kaming magpasya na magpatuloy hanggat maipagpapatuloy ang gawaing tama sa iyong paningin. Salamat po sa mga namiminuno sa amin, sa mga kinaukulang nagpapanatili ng aming kapayapaan at kaayusan, nangangalaga na silang nasa kalsada na humaharap ng mga panganib at ang kanilang sarili ay nasa hayag na pagkakataon upang sila ay mahawa, ngunit hindi po nila ganoon pinagahari ang kanilang agam-agam o takot, kundi pinananaig nila ang tapang at ang buong loob upang maipaglingkod nila ang kanilang buhay. Salamat po sa lahat ng mga kumakatawan sa nangangalaga ng aming mamamayan. Panginoon, i-bless you po. Pagkatapos po ng mga pangyayaring ito, ikaw na po ang magpala sa lahat. Lalo na nga po sa aming bayan, dinadalangin namin. Maging sa lahat ng panig ng daigdig, O Diyos, mangyari ang iyong kalooban. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Nakakaupo na po tayo. Amen. Una po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, na bagamat hindi ganun na kadali na magpunta rito, ay nakakapunta pa rin po tayo dito. Amen. So, salamat po ng marami. Now, dito po sa ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, will you remain faithful to God? Magtatapat ka pa ba sa Diyos? At nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa na mamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Of course, sumagot si Job. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng nagsasalita ng hangal na babae. While hindi niya inapruban ang dialogue ng kanyang asawa, sabi niya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Na hindi po ibig sabihin ng masama dito ay kasalanan, kundi ang mga pangyayari na hindi natin gusto. Hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Sa lahat ng ito. Ibig sabihin po, in chapter 1, pag binasa natin,
yung masasakit na nangyari sa kanya, di siya nagkasala sa kabila ng lahat ng iyon. At maging yung salita ng kanyang may bahay na isang tukso, isang hamon sa kanyang pananampalataya. Pero ang kini-question ng kanyang may bahay ay yung kanyang pagtatapat. Yun ang kini-question ng kanyang asawa. Pag sinabi nating tapat ay gumaganap ng tama sa paningin ng Diyos, ano man ang mangyari, at hindi magpapahadlang na gawin ang mabuti hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At ito'y nakita natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa Bible, mayroong magtapat ka hanggang kamatayan. Sa una pong titignan natin sa ating pong outline, the strategy for failure. Kung meron pong ibig na mangyari sa ating buhay at pananampalataya at simbahan at sa ating bayan ay ang tayo ay maging bigo. Na meron pong strategy for failure. Nauna po, yung tinanong ni Mrs. Job, na sabi niya, Mama, malagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Natingnan niyo po ang chapter 2, verse 5. Yung ganong idea, yung thinking na yon, ay makikita po natin sa Job chapter 2, verse 5. Sabi dito, ngunit, sabi po ni Satanas, ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. The strategy for failure is an original idea of Satan. An original idea of Satan. Original idea of Satan. Our failure, the failure of Job, the failure of his family, the failure of the husband and the wife, the failure of the church, the failure of every nation is an original idea of Satan. Kaya ito po ang kanyang idea. Pagbuhatan mo ng kamay ang mga tao, saktan mo si Job, yung sinasabi mong tapat, bibigay din yan. Itatakwil ka rin yan ng mukhaan. Kaya, una po, makita natin na kung kayo ay may planong umunlad, may nagpaplano sa atin na tayo ay bumagsak. Hindi lang tayo nagpaplano. Nagpaplano rin ng demonyo sa kasisira ng tao. Kaya the strategy for failure is an original idea of Satan. Magmula pa sa Garden of Eden, ginawa sila ng Diyos na maayos, binigyan sila ng kakayanan na manguna, binigay sa kanila ang lahat ng kagandahan. Maganda ang plano ng Diyos sa kanila. Pero si Satanas ay naroon sa halamanan upang sila ay ibagsak. Kaya magmula pa nung una, ang original idea na masira ang tao, masira ang anumang mabuti, masira ang anumang kalugod-lugod sa Diyos, ito po ay idea ni Satanas. Yun po makita natin sa istorya ni Job. Usually, look at verse 9. Tingnan niyo po, kailan niya kadalasan ang tao binabagsak. At sa pagkakataong ito, yung idea na sila'y bumagsak ay idea ni Satanas sa paanong paraan. Look at verse 9. Sabi dito, nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ibig po sabihin, yung idea ni Satanas usually happens when we are hurting. Ang idea ni Satanas, pagbuhatan mo ng kamay, saktan mo. At pag ang tao nasasaktan, ang tao ay nahihirapan, ang tao ay nagigipit, ang tao ay inaalisan mo ng magaganda sa kanyang buhay, itatakwil ka rin yan. So this idea of Satan usually happens when we are hurting. Kapag tayo nasasaktan, pag tayo nagsasuffer. At this time, si Mrs. Job ay talagang nasaktan. Si Mrs. Job ay talagang nahirapan. Hindi niya matagalan, ang dugtong-dugtong, patong-patong, sunod-sunod, halos sabay-sabay,
na mga sakit na dulot nito sa kanilang buhay at pamilya. And at this point in time, nakita niya ang kanyang mister, si Job, na nagtatapat pa rin sa kabila ng mga naunang nangyari, ay nagtatapat pa rin, ay nakita niyang ganito ngayon, malala ang karamdaman. Kaya napilitan na si Mrs. Job na i-give up ang kanyang pagtatapat sa Diyos. At nabanggit niya ito sa kanyang asawa. Magpapatuloy ka pa ba sa pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka na. At yung idea na yon, nakita natin, galing kay Satanas. Kasi sa verse 5, sabi niya, ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, susumpain ka niyan. Itatakwil ka niyan. Kaya yung sinasalita ngayon ni Mrs. Job, originally, galing kay Satanas. That idea. Kaya sa panahon na merong suffering ang mga tao, may mga hirap, may mga struggles, may mga problem ang mga tao, si Satanas ay pwedeng mag-inject ng idea, siya ay pwedeng mag-suggest, pwede siyang maglagay, mag-impute ng idea ng hindi pagtatapat. Dahil bago pa ito salitain ni Mrs. Job, ito na ang sinasabi ni Satanas sa Diyos. Kapag ang tao ginalaw mo, pag ang tao sinaktan mo, galawin mo ang kanyang buto, galawin mo ang kanyang laman, itatakwil ka ng mukhaan. Hindi nangyari kay Job, pero nangyari sa misis niya. Dahil yun ang prediction. Yun ang prediction ni Satanas. Yun ang pagkakilala niya sa tao. Ang mga tao ay magtatapat lang hanggang natutuwa sa iyo at nakikinabang sa iyo. Pero subukan mong saktan at ma-offend. Ma-offend. Kumbaga, di ba? Pwede tayong ma-offend sa Diyos. Subukan mo na ang tao makasumpong ng ikatitisod sa iyo, ika-offend, masasaktan ng mga tao, at itatakwil ka rin yan. But not Job at this point in time. So this original idea of Satan usually happens when we are hurting. Kaya yun ang ginamit niya. Sinaktan niya, sabi niya, sige, gawin mo, wag mo lang kukunin ng buhay. So sinaktan niya si Job. Sinaktan niya ang family ni Job. Sinaktan niya si Mrs. Sinaktan niya ang kanilang pamilya. But look at verse 9. Ang diin po dito sa verse 9, hindi lamang namamalagi ka ba sa iyong pagtatapat, ng idea ni Satanas, hindi yan mamamalagi sa iyo. At in my outline, chapter 2, verse 9, sabi niya, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka ba sa iyong pagtatapat? Then ito, itakwil mo ang Diyos. Itakwil mo ang Diyos. At mamatay ka. The target enemy actually is God. This is the strategy of failure. Gustong palabasin ni Satanas, kalaban niyo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng maganda sa inyo. Pinahintulutan niya sa inyong mangyari ito. Kagagawan ito ng Diyos. Siya na inyong pinaglilingkuran, pinagtatapatan, pinupuri at sinasamba. Siya ang may kagagawan nito. So, the target enemy is God. Kaya the idea of Lucifer, of Satan, the idea of Satan is for Job and his wife and his family during the time na sila po yung nagsasuffer, nasa gitna sila ng hurting experiences or moments ng kanilang buhay, ay labanan, magsalita ng laban si Job sa Diyos. Itakwil mo ang Diyos. Tignan niyo yan, Itakwil mo ang Diyos. So, ang Diyos ngayon ang magiging kalaban. Kaya ginagamit ni Satanas, akala ni Satanas, yun ang kanyang idea, yun ang kanyang alam, na kapag ang tao nahirapan, talagang aangat yan sa'yo, at lalaban yan sa'yo, at sasama ang loob ng tao sa'yo, at itatakwil ka niyan. Plus, si Job, napatotoo para sa Panginoon, sabi niya, mamatay ka.
Alam niyo po kung itong dalawang to mangyayari, ang laki ng tagumpay ni Satanas. Kung ito nangyari, tinakwil niya ang Diyos at si Job namatay, wala nang masasabi ang Panginoon nung panahon yun. Masasabi, nakita mo ba si Job na aking tapat na lingkod? Wala yon. You see, the subtlety of Satan, kapag inayunan natin, sinamahan natin si Satanas sa kanyang gusto, paano kung yun na nga ang ginawa ni Job. Itakwil niya ang Diyos at siya'y mamatay na o kaya mag-suicide na lang. Kaya mga kapatid, kapag tayo po nasa mga mahihirap na kalagayan, nabibigatan tayo sa ating karanasan, nasisikipan tayo sa ating daigdig, para bagang napakahaba ng panahon ng paghihintay, kapag kayo nasa panahon na parang nakakainis, nakakasuya ang mga pangyayari, ito po yung strategy ni Satanas on his part, pwede niyang gamitin ito para tayo ay pabagsakin. Pero ang intensyon ng Panginoon, ilagay tayo sa gitna ng tukso para tayo palaguin at para tayo lalong pagpalain. Kaya ang ating attitude dapat, kung anuman ang kalagayan, manatili po tayo dun sa tama na ginagawa natin na kinalulugdan ng Diyos. May mga pagkakataon na dumarating sa mga tao na ang magtapat sa Diyos ay kailangang itanong pa kung itutuloy o hindi. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan o hindi natin tiyak na hindi rin darating sa atin kapag tayo ang inilagay sa pagsubok na ganito. Si Mrs. Job ay wala na sa maayos na pag-iisip. Bunga na rin ang sunod-sunod na napakabibigat na karanasan. Hindi na nakayanan ni Mrs. Job ang ganitong uri ng pangyayari na sa kanyang tingin, walang katapusang sakit. Hindi masukat na kalungkutan. Dugtong-dugtong na paghihirap ng puso at isipan at katawan. Gumuho ang tiwala ni Mrs. Job sa itinuring niyang labis-labis na kabigatan. Tinitigan ni Mrs. Job ang pangyayari at ang mga mapapait na karanasan ng kanilang buhay at wala siyang nakita kundi ang malaking kahapisan sa buhay sapagkat inalis niya ang kanyang tingin sa Diyos. Ang mga palatandaan o mga sintomas na siya ay wala na sa tamang pag-iisip at mali na ang puso ay ang mga sumusunod. Ang dating ginagawa niyang tama, ngayon itinakwil niya. Ang dating tao na sinusuportahan niya, kanyang asawa si Job sa pagtatapat, ngayon sinasalungat niya. Ang dating Diyos na minamabuti niya, ngayon minamasama niya. Ang dating kinagagalakang paniniwala, ngayon ay itinatakwil niya. Ang dating mali na itinatakwil, ngayon yun ang yakap niya. Ang dating aral na pinakiiingatan niya, ngayon ay binabaliwala na. Ang dating awit ng pagpupuri na masigla ay naglaho na. Ang dating patotoo ng tagumpay ay napalitan ng salita ng kabiguan. Ang dating landas na maliwanag, naging landas na madilim. Ang dating katatagan ay napalitan ng karupukan. Ang dating Diyos na sinasamba ay ibig ng alisin sa kanyang alaala. Ang pagtatapat ay may iba't ibang haba ng panahon. Napuputol ito kapag may dumadating na araw o pagkakataon na may matitinding tukso o lubhang mabigat na mga pagsubok. Sa ganitong pangyayari, ang pagtatapat ay isang katanungan kung ipagpapatuloy pa o hindi. Bakit po? Sapagkat nasira niya ang tiwala niya sa Diyos. Yun ang ibig ni Satanas. Masira ang tiwala ng tao sa Diyos. Ito ang ilang palatandaang marka ng taong katulad ni Mrs. Job. Sa ating panahon, maaaring hindi kayo, hindi ako. Mamatayan ng 10 anak. Mawala ng ganito karaming ari-arian. Mawala ng ganitong taong mga tauhan. O kaya magkasakit ng ganitong klase ng karamdaman. Pero mga katulad ni Mrs. Job, ang katapatan ay ganito ang kanilang panalita. Hindi na bagay gawin ang magtapat. Hindi na tamang gawin ang magtapat sa ganitong panahon. Hindi na kapakini-pakinabang ang magtapat sa ganitong panahon.
Hindi na makatotohanan ang maging tapat sa ganitong panahon. Yan ang puso at kalooban ni Mrs. Job. Hindi na mabuti ang magtapat. Hindi na pagpapala ang magtapat. Hindi na mahalaga ang magtapat. Hindi na dapat magpatuloy magtapat. Hindi na kailangan sa buhay ang maging tapat. Hindi na dapat ipaglaban ang pagtatapat. Hindi na dapat magtapat dahil sa sinapit ng ating buhay. Hindi na dapat magtapat sa ganitong uri ng pangyayari. Hindi na dapat magtapat pagka wala rin namang kwentang magtapat. Hindi na dapat magtapat at walang pagkakaiba sa mga hindi nagtapat. Hindi na dapat magtapat pagkat wala rin namang maaasahan pala sa Diyos kung tayo'y magtapat. Alam niyo po, ito ang larawan ng gumuhong tiwala sa Diyos. Kaya kahit po mga taong nakaranas, kapag nakakaranas ng mahapdi at talagang mabibigat na karanasan at mapapait na karanasan ng buhay, ang tendency, hindi naman ang Diyos ang gumawa ng masama, kahit ang gumawa ay tao. Sa Diyos nagtatampo ang mga tao. Sa pagkakataong ito, si Mrs. Job ay nagtampo. At ang strategy ni Satanas, na sila'y mabigo, hindi nangyari kay Job, pero nangyari sa kanyang asawa. Ang target ni Satanas, si Job at ang Diyos. Si Job at ang Diyos. Kalabanin ni Job ang Diyos. At si Job, na tapat na patotoo, ay mawala sa balat ng lupa. Hindi kaluguran ni Satanas na may mga taong tapat. Ngayon po, ang titignan natin ay ang kalawang bahagi, the victory of faith. So una nakita po natin, the strategy for failure. Ngayon naman po, ang titignan natin is the victory of faith. Ang tagumpay ng pananampalataya. Pag sinabi nating victory, the word victory is an act or the act of defeating the enemy or opponent in a battle. Na-recognize po ni Job na meron siyang kalaban, meron siyang kaaway, na kinakailangan niyang pagtagumpayan. Kaya mga kapatid, hindi lamang po tayo, ilang mga mananampalataya, lagi tayong maging aware, laging quick. Lagi po tayong quick to recognize that there is an unseen enemy behind any evil event. Meron po tayong unseen na kaaway na pwede niyang gamitin ang mga pangyayaring ito na mga ipinahintulot ng Diyos upang itulak tayo sa kabiguan. So, the victory of faith. Look at verse 10. Look at verse 10. Sabi po sa verse 10, ngunit sinabi niya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. So, wala ka nang pinagkaiba sa kanila na hindi nakakilala sa Diyos. Ang pananalita mo ay parang walang Diyos. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Dito po, naranasan lang sila'y may sakit, naranasan silang mamatayan, but behind their experiences, behind their tragedy, behind their sufferings, there is an unseen enemy na ang kanyang motive ay talagang sila ay sirain at mabigo. Pero ito po ang victory of faith. Number 1. Ito po ang victory of faith. Number 1. Job had a seeing eye. Anong sabi niya rito? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Ano niyo po nakita ni Job? Nakita niya ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Just imagine, yun ang tingin ni Job. Yun ang tingin ni Job.
Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Hindi tayo tatanggap ng masama. Si Job ay nagkaroon ng pangunawa, spiritual understanding, perception, na ang lahat ng ito, ang mabubuting nagdaan, ay galing sa Diyos. Ang karanasan ngayong ito na hindi maganda, ay galing din sa Diyos. Ito'y pahintulot ng Diyos. So, una po, para tayo magtagumpay, kinakailangang lagi nating makita ang Diyos sa likod ng lahat ng mga pangyayari. Huwag nating kakalimutan sa picture. Naalala niyo si David? Dumating si Goliath, ang nakita ng mga tao, mga kapwa niya sundalo nila King Saul, yun lang higante. Yun lang ang nakita nila. Wala ang Diyos sa picture. Nang makita nila yung higante, nangatakot silang lahat. Natakot silang lahat. Si David, kasama niya sa picture ang Diyos. Yun ang kaibahan nila. May nakikita si David na hindi tinikita ng iba. Naalala niyo si Joshua at si Caleb. Di ba? Nang makita nila ang Jericho, ang Kanaan, maraming higante, andun ang tataas na pader, nanliit sila, nangatakot sila. Yun ang nakita na hindi na tayo tutuloy. Huwag na tayo tuloy, mangangamatay lang tayo. At yun ang kanilang naging dahilan para ang buong bayan ay matakot. Pero si Joshua at si Caleb, iba ang kanilang nakita. Sabi lang, pagkain sila sa atin. Sumunod lang tayo sa Diyos, ibibigay yan ng Diyos sa atin. So tignan niyo po, pareho ng karanasan, pareho ng narinig, pareho ng pupuntahan, pero magkakaiba ng pananaw, ang iba po ay takot ang naghari. Kaya kung nasunod po ang mga taong negative, wala sila ngayon sa lupang pangako. Kung nasunod si Saulo at ang mga sundalo, hindi naging hari si David. Kung si Joseph nag-alburuto, hindi niya nakita ang paraan ng Diyos, hindi siya naging prime minister ng Egypt. Kung si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan, minasama ang nangyari sa kanila, hindi sila naging mga public officials sa Babylonia. Mga kapatid, napakahalaga na meron tayong seeing eye. Sabi ng Bible sa Proverbs, the seeing eye, the hearing ear, the Lord maketh them all. So ang Diyos ay nagbibigay ng matang nakakakita. Naalala natin, si Elijah, kasama niya kanyang alipin, nagdatingan yung mga kalabang mga Syrians, mga nakakabayo, takot na takot yung kanyang assistant, nanalangin siya, Panginoon, imulat niyo po ang mata ng aking kasama. At nang minulat, nakita niya nakapaligid sa andaming karong apoy, the armies of God, na mas marami pa doon sa mga naroon na Syrians. So, ibig sabihin po mga kapatid, kailangan po natin ito. You ask God for this kind of ability. Lord, give me a seeing eye. Hindi lang ang makita ko ay walang tao ngayon sa kalye. Lord, meron pa ba akong dapat makita bukod dyan? Hindi lang ang makita ko ang mga tao ay walang makain. Meron pa ba akong dapat makita bukod dyan? Hindi lang makita ko kami nasa loob ng bahay. Pero Lord, meron pa ba akong dapat makita bukod dyan? At kapag ka nakita po natin mga kapatid, yan ay daan upang lumakas ang ating loob. Si Job, kaya malakas ang loob, alam niya kamay ito ng Diyos. Kamay ito ng Diyos. The invisible, unseen hand of God. Kaya sabi niya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng masama din naman? Kaya nakita niya ang seeing eye of God. So this is the victory of faith. Kinakailangang makita mo ang Diyos. Kaya sa bagong tipan laging, we want to see Jesus as He is. Kasi pagka nakita mo lang si Jesus sa kanyang anyong laman,
sabi nga ng Bible, wala kang nanaisin sa kanya. Hindi siya super tawag na nun, hindi siya appealing. No? Hindi siya agaw pansin. Hindi po ganoon ang itsura ng ating Panginoon. Hindi siya ganoon. Kaya naging kapansin-pansin lamang ang Panginoon na siya gumagawa na ng mga himala. Pero siya, hindi siya super guwapo. Na? Hindi ganoon ang kanyang kinuha na talagang kagaya ni yung anak ni si Absalom, na anak ni David. Na lahat ay napapalingon. Na hindi po siya ganoon. Ang kukuha ng atensyon kay Jesus, yung kanyang karakter. Yung work of God through Him. Yun ang kumukuha ng atensyon. So, Job had a seeing eye. Para po tayo magkaroon ng victory, kinakailangan buksan ng Diyos ang ating mga paningin. Nagbabasa kayo ng Bible para kayo mabless. Pagka kayo nagbabasa ng Bible and while you are reading, you feel bored, boring, at ang bawat araw nagiging boring kasi wala kayong, hindi kayo makalabas ng bahay, hindi kayo makagawa ng ganito, at you feel bored, ibig sabihin, wala kang ibang nakikita. Pero pag binuksan ng Diyos, no, you will take advantage kung ano man ang meron tayo ngayon. You will enjoy it. You will enjoy it. Because you will be productive. You will be fruitful. It will mold our character. So, Job had a seeing eye. Number 2. Anong sabi ni Job? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? So una, nakita niya ang kamay ng Diyos. Pangalawa, sabi niya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? So number 1, Job had a seeing eye. Number 2, Job had a submissive heart. Job had a submissive heart. Kung ibigay sa akin ng Diyos ay blessing, tanggap ko. Praise the Lord. Kung ibigay niya sa akin ay suffering, tanggap ko. Sabi ni Job. Submissive siya. Kaya makikita po natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, makikita natin kung ako ba ay submissive. Pagka ba inilagay ako ng Diyos sa isang magandang kalagayan, magtatapat ako at ako'y magpapatuloy na malilingkod ng masaya kapag binigyan ba ako ng ako'y nag-iisa, ako'y nagigipit, ako'y nahihirapan, ako'y nagdudusa, ako'y naghihirap, ako'y pinabayaan. Kung naroon ba ako sa ganung kalagayan, ako pa rin ba yung patuloy na maglilingkod na may kagalakan sa Panginoon? Will I submit? Na yun po yung submissive heart. So Job not only had a seeing eye, Job had a submissive heart. Kaya ang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi ka namimili ng paglalagyan sa iyo. Inilagay ka man sa bundok, masaya ka maglilingkod doon kung doon ka sa bundok inilagay. Inilagay ka man sa may syudad, masaya ka maglilingkod doon kung kayo nasa syudad. Nilagay ka sa ikaw ay magkakapera, nilagay ka sa wala kang pera, nilagay ka sa wala kang makakain, nilagay sa marami kang makakain, ilagay sa may mga nagmamahal, ilagay ka sa walang halos magmahal sa iyo. Naglilingkod ka kasi hindi nakasalig doon dahil alam mo, ang kamay ng Diyos ang nagdala sa iyo doon. Kaya ano man ang pamilya natin, mga minamahal, sabi niyo, my family is imperfect. Sana hindi na ako sa ganitong pamilya ipinanganak. Sana hindi na ako sa ganitong bayan nakatira. Sana hindi na ako dito nakapagtrabaho. Sana hindi na ako sa school na ito pumasok. At marami po tayong sana. Pero ang tanong, kaninong kapahintulutan na nariyan ka? Diyan ka ipinanganak, diyan ka nakapagtrabaho, diyan ka ngayon sa ospital na yan, lahat. Kapahintulutan ng Diyos. Walang masamang magplano, pero hindi tayo dapat maging reklamador. Hindi tayo dapat maging discontented. We are allowed by God to make a better plan, but have a submissive heart. Kaya, tatanggap ba tayo ng mabuti matapos nating gawin lahat ng magagawa nating tama? At tayo naman naniniwala si Job, ayon sa patotoo ng salita ng Diyos, si Job ay nabuhay ng matapat. So, Job has submissive heart. Kapatid, be silent. But be loud in your praises. Number 3, and last. Sa huling talata, ang sabi doon, at, sabi yan, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi.
Yan sabi sa verse 10. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Sa number 1, meron siyang Job had a seeing eye. Number 2, Job had a submissive heart. And number 3, Job had a pleasing response. Job had a God-pleasing response. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Ibig sabihin, walang nakita ang Diyos at this point in time na naging akto o salita o isipan ni Job na ikinalungkot ng Diyos. Yun ang ingatan natin. Sapagkat, pag inobserbahan na natin buong istorya, habang ginagawa ni Job na nakalulugod siya sa Diyos, nag-iipon naman ang Diyos ng dahilan bakit dodoblihin niya yung blessing ni Job pagdating ng panahon. Inaantay yung di ba? Parang sinasabi, okay Job, tapusin mo lang yung course mo. I will give you a postgraduate course. Mataas na antas ng pag-aaral, Job, ang ibibigay ko sa iyo sa pamamagitan ng matitinding sufferings and testings. It's a postgraduate course. Postgraduate level ang inyong magiging test. Hindi ito kaya ng elementary, high school, college level. Ito ay postgraduate, doctorate degree, kumbaga. Sabi dito, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ibig sabihin, Job had a pleasing response to God. Nawa, yun ang maging tugon natin sa panahong ito. Malugod natin ang Diyos. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata. Bigyan mo kami ng puso na marunong magpasakop. Magawa namin makalulugod sa iyong paningin. Ang tagumpay ng pananampalataya ay inyo at saka aking kakamtin. At hindi ipagkakaila, dinoble ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Binigyan uli siya ng kaaliwa na kanyang mga anak. Nanumbalik uli ang maganda sa buhay ni Job, higit pa sa nagdaan. Sa maliwanag po mga kapatid, walang intensyon ng Diyos sa anumang kahirapan, anumang kamatayan na tayo'y ibagsak. Ang gusto ng Diyos, tayo'y dalisayin. Pagkatapos po ng lahat ng ito, maaaring higit na pagpapalang ibigay niya sa ating bayan kung tama ang pagharap ng ating bayan. Lalong maging tama at higit na pagpapalang ibigay niya sa mga anak ng Diyos sa Christ Baptist Church pagkatapos po ng ating panahong ito. Sa mga kapatid, there is a victory of faith. Be faithful. Sabi ni Mrs. Job, magtatapat ka pa ba sa Diyos? Ano sasabihin natin? Lord, loobin mo sa biyaya mo hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ano man po ang mga karanasan namin. Nawa, sa biyaya mo, Lord, mapabilang ako sa mga taong tapat. Huling talata ng Revelation chapter 2, verse 10. Tinatawag Revelation 2, chapter 2, verse 10. Meron bang kabuluhan kung ikaw at saka ako ay magtapat? Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Tingnan niyo yan. Pinahintulutan ng Diyos ng mga manampalataya ilagay sa bilangguan at ang sinasabi ng Panginoon, para masubok kayo. Yan ang intensyon. Upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Numbered. Limited time yan. Nasa time kayo ng testing. Kaya nang sabi niya, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mong tiisin. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Sino pong may putong? Yung mga nagtapat hanggang kamatayan. Nawa, yan ang maging prayer na natin. Maging prayer niyo na po yan. Ako, hindi ako ganyang kalakas. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ako ganyang kalakas. Pero yan ipapanalangin ko. Magmamakaawa ako sa Diyos. Kayo,
Hindi ko alam. Pero kung hindi rin kayo ganyang kalakas sa mga tiisin at pwede kayong bumigay, pero ang sabi naman magtapat ka hanggang sa kamatayan at gusto naman natin yung sinasabi ng Panginoong yon, pero hindi tayo tiyak sa ating sarili, ay kailangan nating manalangin at humingi ng lakas sa Panginoon. Lord, biyayaan niyo po kaming makasama kami sa mga sinasabi mong magtapat hanggang kamatayan. At nawa matanggap namin yung mga putong na yan. Dahil yung putong na yan din ang iaalay namin sa inyong paanan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Bless niyo po ang inyong mga anak. Purihin po ang Panginoon sa biyaya mo sa amin sa Christ Baptist Church. Lord, we are privileged to be here. You bless us already. Maraming salamat po. You bless our families. Bless you po mga kabataang ito. Mga nanay, mga tatay, ang buong simbahan. Panginoon, kami po idadalangin. Isa po, Lord, sa pamangyarihin mo sa simbahang ito. Maging isa ang Christ Baptist Church sa mga simbahan na magtatapat hanggang sa kamatayan. Magtatapat hanggang sa ikaw ay dumating. Maraming salamat po sa mga simbahan sa iba't ibang dako na nagsisipagtapat. Lahat ng ito ay upang isang araw, ialay sa iyo ang anumang gantimpala na igagawad mo sa inyong mga anak. Purihin po ang inyong pangalan, bless niyo po ang bawat isa. Salamat sa pananampalataya na may pagtatagumpay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, and all the people say loud, Amen. Amen, amen, amen. Tayo po'y mananalangin. Po, hanggang, ano lang po tayo? So, let's pray. Pray na po natin. Meron po ba kayong prayer request? Immediately, taas lang kamay, sabihin agad kung meron kayong gusto ipag-pray. Naalala nyo? Meron po ba? Wala na? Okay, sige po. So kung tayo po'y mananalangin na, lahat na lang po tayong mga lalaki dito sa unahan, tayo po'y lumuhod at ang mga kababaihan, dyan na lamang po sa kanilang upuan. Pwede naman kayong pumunta rito, mga ladies, kung gusto nyo lumuhod dito sa unahan. Pero tayong mga lalaki will pray. Pag-pray po natin, siyempre, unang-una, mga namiminuno sa atin, ang iba't ibang bansa, alalahanin natin sila. Alalahanin natin yung ating mga frontliners, mga doktor, nurses, na napipinsala, lalo na yung mga hindi pa napipinsala, ay huwag mapinsala. Mga volunteers, mga pulis, mga sundalo, mga volunteers, mga NGOs at iba't ibang organisasyon ng ating pamahalaan. Pag-pray po natin, bawat tahanan, mga pamilya natin, kababayan natin, makatulong po tayo kung may tutulong natin sa ating kapanahunan. Sa pag-pray natin, nawa, ngayon may nadidinig akong mga na yung mga mahihirap talagang mga tao na wala nang makain. Siyempre, kung sila yung mga walang trabaho for how many weeks na at sila gutom, nag-iisip silang mamasok ng mga bahay ng mga taong alam nilang may pagkain. Kaya pag-pray natin na maipamahagi na ng ating pamahalaan ang mga pagkain na pwede nilang maibigay sa mga taong kailangan. Amen? Pag-pray natin yan. Okay po. At lumipas po ito, mga nakatayo tayo ng maayos sa biyaya ng Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Pag-pray natin ang mga gawain. Maging yung mga, pag-pray natin, yung mga pinost sa Facebook, ewan ko kung napunan ninyo, inalis ang mga preaching sa Facebook. Ewan ko kung napunan ninyo. Pero napansin ko lang yun dahil pinunan ni Pastor Joey Reyes. At tininan ko yung ating pinost, I think nawala. Pansin mo, pinost mo, Pastor Eloy, wala na. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa. Okay, so pag-pray natin na hindi mawala yung mga ano doon. Okay po, sige po, tayo po manalangin.
Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Satan meant it for evil, but God meant it for good. Hindi siya magwawagi. Binigyan kami ng pananampalatayang mapagtagumpay. Binigyan kami ng aming Panginoon ng matang nakakakita upang makita namin na sa lahat ng ito ang may kontrol at may kapahintulutan at may tanga na yang Diyos. Kaya kami panatag kung ang aming Ama ang may hawak ng manibela, hindi niya kami ipapahamak. Lagi kaming safe sa aming paglalakbay. Ang kanyang pagdadalhan sa amin ay laging sa aming ikabubuti. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa gabing ito, kami tinipon mo. At aming dalangin this coming Sunday, tipunin mo po ulit yung mga anak. At huwag nawang maputol, huwag mapigilan kami, huwag nawa kaming hadlangan, huwag nawang dumating na kailanganin. Ngunit kinakailangan po na kami makapagtapat. Hinihiling namin ang iyong patnubay sa mga simbahan, sa mga kamanggagawa, mga kapastoran, mga misyonero, sa aming bayan at sa loob ng bansa, sa labas ng bansa. Salamat po sa mga tapat mong mga anak at masisigasig at talagang gumagawa ng paraan para makapaglingkod, maging blessing, may pahayag ang iyong salita, may pahayag ang kapurihan mo. Salamat po sa mga naglilingkod din sa bayan. Talagang actual silang kaharap ng patuloy nilang ginagawa kahit ng una, bagamat ngayon iba po sapagkat may panganib na sila ay mahawa. At sila po ay mapinsalang lubos. Ngunit salamat po sa lahat ng ito. Alam po namin you are in control. Bilang mo ang mga araw, sukat mo ang mga mangyayari, sapagkat hawak mo ang lahat. Kalooban mo pa rin ang magpapatuloy at mananaig sa kabila ng lahat ng ito. Kaya maraming salamat po. Bless you po bawat isa, bawat family, lahat na ay mga dinalangin at higit pa sa aming nasambit. Ikaw nakakaalam, O Panginoon. Tugunan niyo po at i-bless ang aming pong bayan. Inihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay magtipon po ng ating mga kaloob. At tayo po ay tumayong lahat. Umawit po muna tayo. Awitin po natin The Bible Stands. The Bible Stands. Ito ang ating tanggulan. The Bible stands. The Bible stands like a rock, undaunted amid the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal and they glow with the lights of light. The Bible stands to the hills, they tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above. The works of yes, this is the word of God. It's truth by none and was refuted and destroyed. It they never can. The Bible stands now they tumble it. Yes, when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. All the people say amen? Amen. Amen. Brother Eli, pangunahan mo tayo sa panalangin at pasalamat ngayong gabi para po sa ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan po, Panginoon, sa lahat na
kabutihan mo po sa aming buhay. Amen. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po, pagpapala mo po. Patuloy mo kami pagpalain sa aming paglilingkod, pananampalataya. Yes, Lord. Pagpalain mo rin po ang aming kaloob sa oras na ito. At ito'y magamit sa patuloy na paglilingkod at gawain mo po. Yes, Lord. At ang lahat na ito'y dinadalain ko sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen. 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 Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Shall we all stand, please? Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. On the last, standing on the promises that cannot fail. Yes, when the rolling storms of the fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing. The promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. And all the people say out, amen? Amen, amen. Mark, Luke, hilingin kita mag-closing prayer. Brother Mark, Luke, halika, ikaw mag-closing prayer. Halika, closing prayer. Mark, Luke, dito, halika. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa pribileyo ito na kami po ay dumulog sa iyo pang manalangin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa Yes, pagtitipon Lord. na ito, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. At ang ministeryo mo, Panginoon, bagamat may sitwasyon, ay nagtutuloy pa rin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pag-iingat mo sa amin. Amen. Patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, at ganoon na rin po ang mga wala rito at mga nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Ikaw po mag-iingat sa kanila. Yes. At nawa po, Lord, ang sitwasyon namin, ang COVID-19, Panginoon. Ikaw lang po ang magpapawala nito, Panginoon. Panginoon, inaasahan po namin ng iyong provision. Ikaw po mag-iingat sa amin. Huwag niyo po kaming mababayaan, Panginoon. Salamat po sa lahat. Ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Humingi po kami ng kapatawaran sa amin ng magagawa ng kasalanan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ingat po pag-uwi. Ingat sa bawat araw, ha, mga kapatid. Laging hugas ng kamay. Ha, paalala, laging hugas ng kamay. Huwag humawak sa muka. Huwag maglalabas ng bahay. Pag hindi kailangan. At laging manalangin, ha. Pray.